Mrs. Morante. Ang kanilang negosyo ay nagsimula sa taong 2008. Ang kanilang negosyo ay nagsimula sa kalamansi. Tara at alamin ang buong kwento. Magandang umaga! Tayo ngayon ay narito sa Cabanatuan Isabela upang bisitahin ang JBM Food Products. Kaya tara na! Mag-asawang Mr. and Mrs. Morante ay tumanggap din ng iba't ibang parangal. Si Mr. Jose B. Morante ay tumanggap ng parangal na Outstanding Isabeleño noong 2012, Science and Technology category, at ang kanilang negosyong JBM Food Products bilang Organic Food Supplements or Natural Powder Juice Drinks. Nakatanggap din sila ng parangal sa Department of Trade and Industry bilang isang couple entrepreneurs. At parangal rin para sa regional winner noong 2017 sa Productivity Olympics. Makikita lamang na patuloy ang paglago ng mag-asawang negosyante. Tara na't kapanayamin si Mrs. Morante. Ma'am, kailan po kayo nag-start ng business po? 2008. Bakit po kayo nag-come up sa business po ng food products po? Food manufacturing. Kasi we are into grains trading before. Trading lang kami, hindi naman kami miller. So, pagka during the lean month, hindi mo pwede tanggalin kasi yung mga employee mo na eh. So, para tuloy-tuloy, yung kikitain mo kasi for the grains during the lean month, yun naman nanagot sa sweldo ng mga tao mo. So, we came out and diversified with manufacturing. Para yung tao ko, nagtatrabaho. May trabaho pa rin. At yun ang mag-sustain ng sweldo nila. Pasweldo sa kanila. Ganun. May mga distributors na po kayo about sa... Yeah, pili. Hindi kami marami kasing mga sad experience sa distributorship. Hindi kami na basta-basta kumukuha ng distributor. Basta kung makita namin na maayos yung distributor, pero kung hindi maayos yung distributor, binibitawan namin. Kasi at the end of the day, ikaw ang talo, hindi ka mababayaran. Talo ka, lugi ka. So, yan ang iniiwasan natin, yung hindi ka mabayaran ng distributor. And also, kami na rin ang isang nagbebenta ng product namin. Sumasabay din kami sa presyo ng distributor para hindi affected si distributor. Ilang oras po kayo tatrabaho sa isang araw po? Sa mga tao ko, they start at 7, 8 hours, and they go home by 4. Bawal yung pabayad ka na overtime, sayang. So they have to accomplish what is required for them to finish. Regular sila, but I give them yung quota para hindi ako talo. Kasi pag hindi mo binigyan ng quota, naglalaro yan. So yung output nila, instead na kaya ng 1 day, nagiging 2 day. So babayad ka ng 2 day. Eh, ang pangalawang araw, meron kami another product to produce. So,
nagpapatong-patong yung workload, which we do not like. Kaya kung ano yung produce today, you have to pack it and repack it within the day. Yun ang goal namin. Kasi kung hindi, kalat-kalat yan. Maraming madudumihan na product. Ano po yung advice na sinasabi niyo po kapag pag may gustong mag-franchise or mag-distributor po sa inyo? Marami kayo consider kung legit yung distributor. Number 2, may kakayahan ba magbayad? Number 3, may logistics ba siya? Yan lang naman. Ang credit standing niya sa bangko, meron ba siya? Hindi basta distributor. Kasi doon, kung basta ka na lang kumuha ng wala namang kakayahan na magbayad, para ka nang mamigay ng produkto mo, you better sell on your own. Di ba? Ano pa? May good relationship po kayo ng mga distributor niyo? You should have. Kasi kung tsaka we visit their warehouse every now and then. How is their status? Kung medyo matutumba na ba siya, magme-menor ka na ng pagbibigay. Huwag mo nang bibigyan. Kung nasa-sell out ba niya immediately your product? And then, ginagamit ba yung proceeds ng product mo for the other business? Titingnan mo yon, maraming ganon na distributor. Ginagamit yung pondo ng product mo. That's why I shortened the term of payment. Kasi hindi na uso ang nagpapautang ngayon. Mahirap ng negosyo. Ang business scene ng negosyo ngayon, marami na yung hindi marunong magbayad. Mahirap magiging kaaway mo sila. And kung magdedemandahan kayo, matrabaho, makukulong, ipapakulong mo, matrabaho, oras. Yung mga court hearing na ganyan, matrabaho. Abala. Ma'am, gumagawa po ba kayo ng promotion and product discounting? Yeah, especially if the competitors are doing promo, sabay ka rin. How? Pag-aralan mo yung costing mo. Pag-aralan mo how they play, sumabay ka. Ganun lang yun. Kasi kung hindi, mabubura ka. Kung let's say ang promo nila, may discount plus deals, etc. etc. Pag-aralan mo rin yung costing mo, how you can compete with them. You compete and sabayan mo sila para in ka sa market. Ganun lang. Kasi dito sa atin, kahit na gaano kaganda yung product mo, kung pricey ka, they will not patronize. Kasi because of the inflation, so, ang priority pa rin, maraming basic needs na priority. Although food is one of the priority, but you have to check, kaya ba ng masa? Kasi mas marami ang masa na dito sa Pilipinas Hindi, ang market A and B, kokonti, mga mayayaman, kokonti. Nasa C and D ang marami. So, yun ang i-cater mo para buhay ka sa industry. Kung mahal ang product mo, hindi ka mabubuhay. Sasabay ka. Do you think po yung training is important sa business? Again? Yung training po is important. Oh yeah, training. Yeah, especially we are into food manufacturing. We always have to practice good manufacturing. Hindi pwedeng shortcut ka. Kasi, lalo na ngayon, naghihigpit ang FDA. All products, ipa-micro mo. Micro test. Kung may i-check nila yung i-outsource namin, then makikita doon may growth of bacteria.
it's because of your improper procedure. May shortcut ka. Pag may shortcut ka, especially sanitation, patay ka. Lahat ng product mo, may microbes yan. Kailangan patayin mo si microbes during the washing. I-wash mo ng maayos, sanitize mo ng maayos, and we don't just use any gamit. It's all stainless 304 grade. Hindi pwedeng mga pundido, kasi ang pundido, marami yung magkakanin dyan, they use the pundido, yung sinuunang bakal. Bawal yun. Kasi kung dadaan sa metal detector yung product ng kangkanin, maraming bakal. Magtutunog yun. May bakal yung kangkanin na yan kung yung ginagamit ay yung pundido. Bawal yun. Have you an issue po about sa distributor po? Again? May nagkaroon po ba kayo ng issue about sa Distributorship? Oh yeah, several. Yan ang pinaka-problema, distribution. Ay, distributor, you mean? Okay. Yeah, marami na kaming distributor na nakipag-disengage. We disengage with distributors who are not, okay. Kasi hindi ka mabubuhay dyan, papatayin ka kasi hindi ka babayaran eh. So, be careful with the distributor. Kailangan maayos ang distributor mo. ano pong type ng marketing strategy yung ginagawa niyo po sa business niyo? Marketing. Presence in the market. You should always be present in the market. From sari-sari store, sa restaurants, Horeca, sa mga small supermarket. Ano po yung mga disadvantage and advantage ng business niyo po? Disadvantage? May disadvantage. Yung advantage niyo. Disadvantage if you don't make good. Ang disadvantage. Walang disadvantage for any entrepreneur. Basta masipag ka. Hindi mo pwedeng ipamanage ang isang negosyo, kahit maliit man o malaki, na without your presence. Maraming nagko-collapse because of that. You're still under the umbrella. Ikaw yung pinaka-head, top management. But you can delegate. Pero ikaw pa rin ang final decision. That is the umbrella system. Yun yung ginagawa namin. We don't, ano ba yung tawag doon? Yung, let's say, we hire managers for this area. We don't do that. Maraming corruption dyan. So, umbrella system ang ginagawa namin. The Chinese style na conservative and everything. Tapos, ikaw magtatrabaho. Mamaya, makikita mo na ako, pawis-pawis na because I work. I just finished my documents. After finishing my documents, I go to the plant. I work with my staff. Magre-repack ka, magbubuhat ka, magbabalot ka ng tinapay. Everything. Ikaw yun. Multitasking kami lahat. There's no such thing as kahit ikaw ay nasa top management, we don't work. No. You work. Kasi you have to check ano yung kailangan ng system na trabaho na to, and then you do a system para mapabilis yung matapos yung trabaho. So nowadays, mahirap kasi mag-hire ng tao na. Nasa abroad na yata lahat. So, semi-mechanized ang operation namin. So, we invest a lot with machines. Machines kami. Kasi yung matatapos ni machine ng in an hour, tatapusin ng like yung isang machine na binili namin, 5 steps. With the machine, na-reduce ang 2 steps. Ang 2 steps na, 3 steps na yan, ginagawa yan ng 2 days. Ngayon, with that reduced 3 steps, it's only 1 day. Ganun. But, mahal yung machine. Pero,
it's worth it kasi yung output, yung kalat ng production area and everything, nami-minimize. How are your relationship with the staff po? With the staff, you know, ito yung the best practice that I have experienced is huwag kang tumaas ka ng konti. Kasi if parang friends mo siya, ganyan, they will not respect you. You know, there's the saying na familiarity breeds the gap. Parang they will feel na in the end, kayong dalawa ay magka-level. Hindi ka pakikinggan. Tumas ka ng konti. Makipagbiroan ka, pero biro na employer-employee. But not as if pareho kayo ng level. Tumaas ka ng level para you will earn their respect. Abusuhin ka nila. Yung kasabihan na, binigay mo na yung daliri mo, gusto pa nila hanggang dito. Yun. Dumating ako sa ganon. Sabi ko, I help them, ganyan-ganyan. Oh, abuso. Oh, okay. So, gumanon ako. Kasi, hindi ka rin pwedeng sobrang bait. Abusuhin ka. Basta importante, you follow everything yung labor law and everything you give them, no problem. Do not, kumbaga do not underpay them and everything overtime. No. Kung ano yung what is due to them, you give them. Yun lang naman. Kasi, uso na ngayon si Tulfo, uso na ngayon si Dole. Kaya kailangan, i-comply mo lahat yun. No problem for that. Then they will be happy. And you have to protect them also. Yung, I give them insurance na kino-cover ko sila yung yearly, annual, for them. Para in the event na may mangyari sa kanila, sa family nila, may maiiwan na pera for them. For their family, Tapos yung mga masisipag, yung merong skill, I give them incentives. Secretly. I give secret kasi siyempre may inggit yung but it is not supposed to be secret. Ayaw ko sanang i-secret kaya lang mag-iinggitan. Ang gusto ko i-divulge sana but the problem is yung iba yung skill nila hanggang dito lang hindi nagle-level up That's one form na give them incentives, giving them to improve more sana. Yung iba talaga hanggang dyan na utak nasa working class. So yung mga may skill yun na inaalagaan ko. Yung tamad, mahirap. Do you think po right decision mag-start na business sa food products? Yeah. Kasi ano siya, number one, isa yan sa basic needs Number two, our product is agri-based. Agri-based in such a way na katulad ni okra, nababarat ang farmer. Now we made a vacuum fried okra. So, parang nakakatulong tayo sa farmer. In the early days, si kalamansi, pinamimigay lang yan. Kung gusto mo ng kalamansi, yung kagburas di kalamansi anda, kunaana. Kawawa naman. So, our first product was kalamansi. Ngayon, tumataas na ang presyo ng kalamansi. Kasi marami nang gumagamit. Mentras maraming gumagamit. At saka, syempre, yung scarcity. At yan yung all year round available throughout the year, kaya nagkalamansi kami. And siguro pagka
in the near future with the calamansi-based na product, pwede kang mag-diversify with any other blend. Kaya lang, in the early days, kasi marami akong blend na ganyan. Kaya lang, parang hindi accepted ng tao. So, maybe, siguro with the machine and the investment, kasi mahal mag-invest ka ng bottle, mag-invest ka ng labels, may minimum order required. Let's say, sa itong brand na to, 100,000. Sa isang size na isa, 100,000. Yung isang size ulit, 100,000 pieces. Pag tinotal mo, ang puhunan mo, pupunta lahat sa packaging. Madugo kami sa packaging. So, you have to have yung product test. Check mo siya kung acceptable ba sa market. Yung acceptability-wise ng market. Tara namang silipin ang food factory ng JBM Food Products. Ang kanilang negosyo ay nagsimula sa isang kalamansi at tara ay alamin